Ayun, good day everyone. Gusto ko lang sana mag-share sa inyo ng Word of God and pinag-iisipan ko kasi yung dalawang para ako paano mag-share ng Word of God. Pwedeng i-type na lang and i-post sa social media pero medyo, medyo minsan hindi effective yun or minsan hindi binabasa ng buo kasi naboboard yung nagbabasa. Unlike sa short video, no, kapag pinakinggan mo, okay, ako bilang ni-share, mas na-elaborate ko pa kapag sa ganito sa recorded, no. So gusto ko po i-share sa inyo yung story ni David, no, na magkasala siya sa pamamagitan na si Batseba, no. So dito yung mabasa sa 2 Samuel chapter 13, no? So, pero ang gusto kong i-share sa inyo dito sa pamagitan ng istorya ni David, yung maraming oras pwede magkasala ang isang tao kapag tinatamad siya. Okay? Or marami ang chance na pwedeng magkasala ang isang tao kapag siya ay tinatamad, no? Kasi itong panahon na to, supposed to be si David, no, dapat ay nasa digmaan, no, bilang hari. Okay, ito na ay purpose niya bilang hari na dapat siya ay nasa digmaan ng mga ganitong panahon, ganitong pagkakataon, no. Pero si David siguro medyo tinatamad siya, no, kaya inutos niya na lang sa kanyang mga alipin na sila na lang yung gumera, no, or sila na lang yung makipagdigma, no. And si David, syempre, relax muna, pahinga muna. Okay, kaya malaki ang chance na magkasala or maraming oras magkasala ang isang tao kapag siya ay tinatamad, no? Kapag siya ay piniling magpahinga na dapat ay gawin yung assignment na binigay sa kanya, no? Parang katulad sa isang illustration, no? Ganito yan. Kasi ang paligid natin ay napakaraming tukso, napakaraming temptation, hindi na natin maikakaila yan. Mag-post ka mag-scroll ka sa social media, manood ka ng YouTube, okay? Kahit nga manood ka ng TV, okay, gumala ka, tumingin ka sa paligid, okay? Napakaraming tukso, napakaraming temptation. So, hindi ibig sabihin, wala na tayong control dyan, no? Pero, kapag ang ating isipan, ang ating puso ay nakapokus, okay, sa pinapagawa ng Diyos, yung temptation na yan, minsan hindi na natin yan mapapansin. Parang katulad ng illustration na to or illustration na to. Kung ang purpose mo, ang assignment na binigay sa'yo ng Diyos, okay, ay dalin ang tubig ang baso na to ng punong-puno ng tubig, anong gagawin mo? Kukunin mo yung baso, maglalakad ka ng dahan-dahan kasi kapag tumingin ka sa kabilat kanan, pwedeng maitapon mo yan, no? Or pwedeng hindi mo magawa yung pinapagawa sa'yo na ang punong-puno ng baso at ibibigay mo doon. So, example lang naman yun na purpose na kunyari na inassign sa'yo, no? Anong ibig ko sabihin sa pamagitan ng illustration na yun, no? Kung nakatuon lang sana ang ating puso at isipan, okay, sa assignment or sa purpose, okay, na binigay sa atin ng Diyos, maniwala ka, hindi na natin mapapansin yung mga temptation na sa paligid natin. Bakit? Kasi ang ating puso at isipan ay nakapokus na lang or naka sentro na lang sa kung ano yung assignment na pinapagawa sa atin ng Diyos. Siguro si David kaya siya nagkasala because na-distract siya. Okay, hindi niya na ginawa kung ano yung inassign sa kanya ng God bilang isang king na dapat nasa digmaan. Okay? Kaya maraming oras magkasala ang isang mananampalataya kapag pinili niyang maging tamad. Okay, wag po tayo maging tamad. Gawin natin kung ano yung mga naka-assign po sa atin. Yun lamang po. Glory to God. Amen po.